Kumusta mga master? Itong Highspeak TV. Ipagpatuloy natin ang ating kwento tungkol sa isang anak na milyonaryo na nagpanggap na mahirap at nag-apply sa isang fast food chain para maging empleyado. Ito ang pangalawang bahagi ng ating kwento. Matapos ngang pumunta si Sean sa isang fast food chain para mag-apply ito, ay may nakilala itong isang magandang babae na nangangalang Empress na nag-apply rin sa fast food chain at umaasa ito na sana ay matanggap siya para makapagpatuloy pa rin ito sa kanyang pag-aaral. Ngayong alam na ni Sean ang antas ng buhay ni Empress at kalagayan nito, ano kayang magiging magic ang magdadala sa dalawa para mapalapit sila sa isa't isa? Yan ang ating alamin. Pero bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka palang napadpad sa aking channel, ay pwede bang makahingi ng subscribe sa inyo at huwag niyo rin kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated pag naka-upload na ako agad ng panibagong video. So ano pang hintay nyo? Simulan na natin! Kinaumagahan nga ay masayang gumising itong si Sean sa higaan niya. Dala-dala ang matatamis ng ngiti dahil na rin sa na-experience niyang pag-a-apply sa trabaho. At syempre ang makilala si Empress. At sabi nito sa kanyang sarili, sana makaabot kami sa final interview at matanggap kaming dalawa. Sana magkita pa tayo, Empress. Habang papunta na nga itong si Sean sa paaralan niya, ay lagi nitong nadadaanan ang paborito niyang fast food chain na ina-applyan niya. At dagdag pa nito sa kanyang sarili, gusto kong gumawa ng sarili kong mga memories at explore pa ang mundong ito. Kaya ko ito. Sana sa pagkikipagsapalaran ko ay masagot ng lahat ng mga katanungan sa isip ko. Kasi may isang bagay ako na matagal ko nang hinahanap, pero hanggang ngayon di ko alam kung anong bagay na yon. Parang may malaking kulang sa buo kong pagkatao at yan ang dapat kong alamin. Nang makarating na nga si Sean sa kanyang paaralan ay iba nga ang vibes nito. Pakiramdam ba niya na may magandang mangyayari, kaya naman lagi itong nakangiti. Habang naglalakad nga itong si Sean ay tinitilian nga ito ng mga kababaihan. Kasi nga si Sean ay isang certified heartthrob sa kanilang paaralan. Pagdating sa klase ay seryoso itong nakikinig sa professor nila. At sa tuwing naiisip niya sa Empress ay para bang may magic itong dala sa kanya. Bigla na lang itong sumasaya nang hindi niya namamalayan. Lumipas pa mga oras nang matapos na ang pasok ni Sean ay agad na itong umuwi sa mansyon niya. Pero habang nasa sasakyan nito, habang papauwi sila, ay ang masayahing mukha ni Sean nung pupunta pa lang siya sa paaralan at ngayong papauwi na siya ay nabalot na naman ito ng kalungkutan dahil lagi niyang tinitingnan ang kanyang cellphone pero wala pa rin nagtitext sa kanya. Dumaan pa ang mga araw ay wala pa rin natatanggap na text itong si Sean, kaya naman napaisip ito na baka hindi nga siya natanggap sa trabahong ina-applyan niya at parang nawala na nga ito ng pag-asa. Pero pinagdarasal pa rin niya na kahit si Empress man lang ay matanggap ay okay na sa kanya dahil kailangan niya nito ng trabaho. Noong mga panahong iyon ay umaasa na sana text o tawagan man lang itong si Sean ni Empress. Lumipas pa ang isang linggo habang tinitingnan ni Sean ang cellphone niya ay may nabasa itong isang text at sabi sa text, "Congratulations, you passed the exam. You are now advanced to the final interview." Noong mga panahong iyon ay parang magkahalong saya at lungkot ang nadarama ni Sean dahil nga kahit na makaproceed ito sa final interview ay para bang may malaking kulang dahil nga hindi nagpaparamdam itong si Empress sa kanya. Kinabukasan nga pagkatapos makatanggap ni Sean ng text message ay agad nitong pinuntahan ang fast food chain na ina-applyan niya. At nang nasa waiting area na siya habang nag-aantay sa manager nila ay nagulat siya nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. At nang lumingon nga itong si Sean ay sumalubong agad sa kanya ang mga matatamis na ngiti ni Empress. At tinabihan nga agad itong si Sean
At ng mga oras na yun ay natulala na lang itong si Sean. At sabi ni Empress, "Hello Sean, masaya ako at nakita tayo ulit." At sabi naman ni Sean, "Empress, nakapasa ka rin ba sa exam?" At sabi naman ni Empress, "Oo Sean, ang saya ko nga eh." Pero ng mga oras na yun ay nag-aalanganin itong si Sean na tanungin si Empress kung bakit di siya tinext nito. Pero di niya inaasahan na si Empress na ang nagpaliwanag kung bakit di ito nakatext kay Sean. At sabi nito, "Buti Sean talaga na nakapasa ka. Di na kita na-text kasi wala na akong pang-contact sa'yo." At sabi naman ni Sean, "Ha? Walang pang-contact? Bakit naman?" At sabi naman ni Empress, "Wala na kasi yung phone ko, sinanla ko na." At bigla na lang napatigil itong si Sean at sabi nito, "Bakit mo naman sinanla? Pero paano mo nalaman na natanggap ka kung wala ka ng cellphone?" At sabi naman ni Empress, Kasi nakihiram ako at naki-insert ako sa ka-boardmate kong bakla at sinabihan ko siya na kung may nag-text ay sabihan niya ako." At sa tanong mo naman kung bakit ko sinanla, syempre dahil kasi po Mr. Sean wala akong pambayad sa boarding house ko. Sana ako pupulutin, sana ako titira, di ba? Kaya ganon. At kahit na hirap itong si Empress ay nagawa pa rin itong ngumiti sa harapan ni Sean sabay sabi, "Kahit gaano pa kahirap ang buhay, ay kailangan kong lumaban, sabayan ng pagdarasal para makasurvive sa mundong ito." Sabi naman ni Sean, "Empress, saan ba mga magulang mo? Wala bang nag-aalaga sa'yo at nagsusuporta?" At ng mga panahong iyon ay bigla na lang napatigil si Empress. At pahina nitong sabi kay Sean, "Wala na akong mga magulang Sean. Kakamatay lang ng nanay ko, 2 taon nang lumipas. At ang tatay ko naman ay matagal ko nang di nakikita. Dahil nung nabubuhay pa si mama ay pinagpalit kami ng tatay ko sa ibang babae." At sabi naman ni Sean, "Pasensya Empress kung matanong ako sa'yo. At masaya ako dahil makakaabot tayong dalawa sa final interview. Galingan natin pareho." At sabi naman ni Empress habang nakangiti ito, "Oo naman Sean." Lumipas pa mga minuto ay dumating na nga ang manager na mag-e-interview sa kanila. At isa-isa na ngang tinawag ang mga aplikante at nang si Sean na nga ang tinawag ay nakaramdam ito ng kaba at excitement. Pero sabi nito sa kanyang sarili, "Kaya ko ito, dapat malampasan ko ito." At nang nagkaharap na nga sila ng manager ay tinanong nga itong si Sean. At sabi ng manager, "Good afternoon sa iyo Sean. Bakit ka ba nag-a-apply dito at ano ang magagawa mo sa kumpanyang ito?" At sabi naman ni Sean, "Good afternoon din sa iyo ma'am. Kailangan ko kasi ng trabaho para matuto ako, para maging independent ako, para magkaroon ako ng maraming kaibigan. At ang magagawa ko sa kumpanyang ito o maiimbag ko ay yung dedikasyon ko at determinasyon. Gusto ko talagang magtrabaho ma'am. Alam ko naman sa sarili ko na kaya ko at kakayanin ko talaga. Sana bigyan niyo po ako ng pagkakataon at matanggap dito sa napakagandang kumpanyang ito." At bakas naman sa mukha ng manager na parang natutuwa ito sa mga sinasabi ni Sean. Si Sean naman ng mga panahong iyon ay sinabi lang niya kung ano yung nararamdaman niya. Samantala, si Empress na nga ang tinawag at habang papalabas itong si Sean ay papasok naman itong si Empress at nagkasalubungan ang dalawa. At binulungan nga ito ni Sean itong si Empress at sabi nito, "Kaya mo yan Empress, galingan mo ha." At napangiti na lang itong si Empress at habang si Empress na nga ay tinanong rin ito kung bakit gusto niya magtrabaho sa fast food chain na iyon at kaya ba niya ang trabaho dito. At sabi naman ni Empress, "Kailangan ko na talaga ng work ma'am para makasurvive dahil estudyante po ako. At ito lang ang naisip kong paraan at tiwala naman ako sa sarili ko na kaya ko dahil kakayanin ko talaga ma'am. Para na rin ito sa akin sa pag-aaral ko kasi mag-isa na lang ako sa buhay." Habang nagsasalita nga itong si Empress ay pinipilit nito na huwag maiyak pero napaluwa na lang ito bigla. Habang nagsasalita nga ito na maoras na yun ay ramdam ng manager ang dinadala nitong matinding lungkot. At sabi naman ng manager sa kanyang sarili, "Ganito ang klase ng tao ang kailangan kong tanggapin." At nakakita ko sa babaeng ito na disidido talaga siya sa kanyang pinasukan. At ng mga oras na yun ay nakangiti ang manager kay Empress. Sabay sabi, "Salamat sa iyo Empress, huwag kang mag-alala kasi mga tulad mo ang hinahanap ko." At bigla na lang nakaramdam sitong si Empress ng matinding saya. At nang natapos na ang interview nila ay sinabihan na nga ng manager ang mga aplikante na i-text na lang sila o tatawagan na lang pag natanggap nga ang mga ito. At sabi nito, "Pag natawagan kayo o na-text sigurado natanggap na kayo.
At sa text din nakasaad ang mga requirements na dapat yung kunin para makastart na kayo. Maliwanag ba? At sabi naman ng mga aplikante, yes ma'am, maliwanag po. Kaya naman, nang matapos ng interview ng lahat ay lumabas na nga mga ito sa fast food chain. At gaya ng una nilang pagkikita ay masayang-masaya ang dalawa, itong si Sean at si Empress. Kaya naman ay niyaya ni Sean itong si Empress na kumain sa labas at sabi nito, Empress, gusto mo bang kumain? At sabi naman ni Empress na nagdadalawang isip, ano kasi Sean, kailangan ko na kasing umuwi agad. Pero nasa isip talaga ni Empress ay wala itong pera at nahihiya itong magpalibre kay Sean. Kaya sabi ni Sean, ilibre naman kita Empress. At sabi naman ni Empress, ano ka ba Sean, wag na kasi. Need mo yan kung matanggap ka sa trabaho para sa mga requirements mo. Sabi naman ni Sean, huwag kang mag-alala Empress, ako na bahala. Please, pwede ba? Pwede mo ba akong samahan? Enjoy natin ang araw na ito. At natawa na lang itong si Empress. At sabi nito, sigurado ka ba? Siguro next time na lang Sean, pag sigurado na talaga, natanggap na tayo kasi kinakabahan pa rin ako eh. At paliwanag naman ni Sean, paano ko malalaman kung iti-text o tinatawagan kanila? Di ka naman makatext sa akin eh, habang tumatawa ito. At sabi naman ni Empress, ang kulit mo naman at tatawa din ito, sabay sabi, huwag kang mag-alala, makikitext ako kay Jundel. Pag natanggap ako at sabi naman ni Sean, sinong Jundel? At sabi naman ni Empress, yung baklang ka-boardmate ko. Sige Sean, alis na ako ingat ka lagi. At dasal lang tayo na matanggap tayo pareho. Ng mga oras na yon ay ayaw pang umuwi nitong si Sean dahil may binabalak ito. Kaya naman, pinuntahan agad nito si Tatay Roberto at inutusan na sundan nila si Empress. At agad nga nagpalit ng damit itong si Sean at nakahood ito. At inahihinay nga nilang sinusundan itong si Empress habang sakay-sakay sa kanilang sasakyan. Pero nagulat sila Sean dahil naglalakad lang itong si Empress at sabi ni Tatay Roberto, grabe naman yang master, ang layo na ng nilakad ng babaeng kaibigan mo. At mga oras na yun ay napaluwa si Sean at sabi nito, kailangan ko siyang tulungan tay. Kailangan kong iangat ang antas ng buhay niya. Di ko kaya na ako lang ang maswerte sa mundong ito. Tay Roberto, may papagawa ko sa'yo kung okay lang sa'yo. At sabi naman ni Tatay Roberto, ano yun anak? At sabi naman ni Sean, sundan natin siya hanggang sa bahay niya. At pag nalaman na natin ang tinitira niya, ay gusto ko na bilan natin siya ng cellphone. Pero wag mo ipaalam na sa akin galing. At sabi naman ni Tatay Roberto, naku anak, kahit ano pang ipagawa mo sa akin, ay walang problema yon anak. Dumaan pa ang mga minuto, ay napakalayo na nga ng nilakan ni Empress hanggang sa makarating na rito sa inupahan niya. At halatang squatter area ito, kaya naman mas lalong nalungkot itong si Sean dahil sa mga nasaksihan niya. Dahil na rin sa masayahing mukha ni Empress at patuloy ang positive vibes nito. Kaya naman madaling nakuha ni Empress ang atensyon ni Sean. Huminto na nga ang dalawa sa parking area at sabay ngang sinundan ng dalawa kung saan nakatira itong si Empress. At nang malaman nila kung saan ito nakatira ay agad pumunta sila Sean sa mall para bumili ng bagong cellphone para ibigay nga dito kay Empress. At sabi ni Sean sa kanyang sarili, sana Empress ay magustuhan mo ang sorpresa ko sa'yo. Kahit gaano pa kamahal ang cellphone na ito, ay wala itong halaga sa akin dahil ang mas mahalaga sa akin ay makita ang mga ngiti mo. Sana maging masaya ka lagi. At sa pagkakataong iyon ay itong si Tatay Roberto na nga ang pumunta kung saan nangupahan itong si Empress at napanggap itong delivery boy sa isang sikat na online shopping sa Pilipinas. At nang kinatok na nga ni Tatay Roberto ang gate, nang inuupahan ni Empress ay agad namang pinuntahan ni Jundel at binuksan ang gate. At sabi ni Tatay Roberto, may delivery po para kay Empress Sham. At agad ngang tinawag ni Jundel itong si Empress at sabi nito, girl, may delivery ka. At agad ngang pinuntahan ni Empress si Tatay Roberto at sabi ni Empress, ano yan tay, wala naman akong in-order At sabi naman ni Tatay Roberto, kunin mo na lang ito iya kasi may nagpapabigay nito sa'yo. At nagulat itong si Empress at sabi naman ni Jundel, naku girl, mukhang may secret admirer ka Ano ba yan? At sabi ni Tatay Roberto, pirmahan nyo na po ito ma'am. At sabi naman ni Empress, ano bang pangalan na nagpadala? Tay. At sabi naman ni Tatay Roberto, From Moonlight S ang nakalagay dito At sabi naman ni Jondel, hala, ang unique naman ang name niya na nagpadala. Ng mga oras na yun ay nagpaalam na nga itong si Tatay Roberto at di nga klaro ang mukha nito dahil nga
Nakamas ito na nagde-deliver at excited na nga binuksan ni Jundel ang package at nagulat itong si Empress dahil ito nga ay napakamamahaling cellphone ng isang sikat na brand at may nakalagay pa ditong pera na nagkakalaga ng 10,000 pesos at nashock nga ang dalawa itong si Empress at si Jundel at may liham pang nakalagay sa package at sabi sa liham, "Dear Empress, napili ka namin para handugan ngayong papalapit na Pasko. Di namin pwedeng ipaalam ang aming identity dahil bawal pero isa ka sa mga estudyante na maswerteng makakatanggap ng regalong ito." At mga oras na yun ay nag-sink in sa isipan ni Empress na baka sakaling na ang nagbigay nito ay galing sa paaralan na pinapasukan niya o mga kaklase niya o mga kaibigan niya. Kaya naman ay lubhang nasiyahan nito pero di niya alam na si Shun pala ang may pakana ng lahat. Ano kaya ang sunod na mangyayari sa istorya ni Shun at Empress? Yan ang ating abangan. At hanggang saan hahantong ang journey ng dalawa? Sila ba ay dinadahan ng kapalaran o soulmate? Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata. Once again, this is Speak TV, mag-iwan ng salitang peace out. See you sa part 3.